God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat na aming po mga taga-subaybay ng Life and Grace. Tayo po ngayon ay nagbabalik sa atin pong pinag-uusapan na effortless change. And we are on lesson number 5 or episode number 5 na may pamagat pong seed, time, and harvest. So, umpisahan po natin to at pag-usapan natin. But I want to start na samahan niyo po ako. Join me reading a scriptures from Genesis chapter 1 verse 11. But before we read it, let us give you some truths that we have already covered in the past episodes as a review po natin. So if you want to see change, sabi po natin, if you want to see change happening sa iyong buhay, you have to sow the seed of the Word of God into your life, into your heart. Ito po ay paulit-ulit na nating sinasabi at maraming beses nyo na po ito narinig sa akin. At sabi nga natin sa commentary, it is that simple, napakasimple po. Hindi po ito madali, but ganun lang po kasimple, yung magtanim tayo ng salita ng Diyos sa ating puso at makakakita po tayo ng pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Kasi po, nasa sa iyo ang kapangyarihan magdesisyon kung anong seed o pangako ng Diyos sa kanyang salita ang itatanim mo sa iyong puso. Kung gusto mo ng kagalingan or healing promises po ang itanim mo. Kung gusto mo ng financial breakthrough, then yun din po ang dapat mong itanim. Kasi po, kung anong inyong tinanim, yun din po ang inyong aanihin. Isa pa pong pinag-usapan natin ay ang good grounds, yung pong pinag-usapan natin last episode, ay hindi po basta na lamang nangyayari. It has to be cultivated. Kung bubunutin natin, tayo po kasi yung ground, yung puso natin, kung bubunutin natin ang lahat na nakakapigil sa ating paglago, magbubunga sa ating buhay ng inaasahan nating pagbabago ang salita ng Diyos. Now, puntahan na po natin ang Genesis chapter 1 verse 11. Ang sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At yun nga ang nangyari. I hope napansin niyo po. Napansin niyo po ba na sinabi ng Diyos na ang sabi ng Panginoon ay magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman at punong kahoy. So, it means na yung pong mga halaman at mga punong kahoy were already there, na ando na po sa earth. And God just brought all of these things nung kanya pong i-release ang kanyang salita. Everything that we see now ay na-release po sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito po ay out of the ground. Nanggaling po ito. Sabi niya, magkaroon ng mga puno, magkaroon ng halaman. Nanggaling po ito sa ground. Sinabi lang ng Panginoon at ito po ay nangyari. Lahat ng nakikita ng iyong mata sa ibabaw ng lupa ay galing po sa lupa. Galing po ito sa ilalim. Lahat po ng kagamitan na yari po sa kahoy, plastic, salamin, metal, lahat po ng bagay na ito were once in the ground. Dati po silang nasa ilalim ng lupa, binungkal natin, pinagyaman natin, and because sa talino ay naka-come up tayo sa isang mesa, sa isang silya, sa salamin, na mirror, or sa iba pang mga bagay, mga metals po. Kahit na nga po ang tao ay nalikha din mula sa lupa, kung inyo pong iisipin, di po ba? Tingnan po natin itong Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. So sa lupa din po, sabi po ng kasunod ay hiningahan niya sa ilong ng tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. So hiningahan po ng Diyos. God breathed to the nostril of a man and a man became a living soil. So, when God created mankind, they were in the earth. Ganon din po ang prinsipyo. And His Word, ang salita ng Diyos, activated what was already in the ground. Yung pong mga minerals, nutrients, and etc. and brought forth man.
At pagkatapos po nito ay hiningahan tayo ng Diyos ng kanyang hininga. We know that ang hininga na po ng Diyos ay Espiritong nagbibigay ng buhay. At yan po yung kaibahan natin sa lahat ng iba pang mga creatures na nilikha ng Panginoon that He brought forth from the earth and water. Kakaiba po tayo kasi hiningahan tayo ng Diyos pagkatapos niya tayong likha. So we are not just physical. We also have this spiritual part kasi hiningahan tayo ng Diyos. Ito po ay hininga ng kanyang espiritu at tayo po ay naging kaluluwang may buhay. So when God spoke to the earth, it became the seed that released all the potential that was in the ground. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Gayon din naman, when you take the written word of God and sow it in your heart, it becomes alive. The word of God activates the life that is in your spirit and starts releasing it into the physical realm. Kagalingan, deliverance, prosperity, and other promises na galing po sa salita ng Diyos. Maaari na kapag tumingin ka sa salamin, pagkising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin, ang nakikita mo ay ang sarili mo na hindi as gifted as somebody else. Maaaring ganun mo nakikita. Maaaring sa tingin mo ay wala sa iyo ang mga magagandang talento na meron ng iba. And while that may be true in the natural, in your spirit man, your spirit man is identical to Jesus. 1 John chapter 4, verse 17. Sabi po doon, as Jesus is, so are you in this world. You have everything in your born-again spirit that is in Jesus. Lahat po meron ka sa born-again spirit mo. All you need to do to activate is by planting the seed of the Word of God into your heart. And this will start drawing out the life of God. Ituloy po natin ang basa natin, Genesis chapter 1, verse 29. Sabi po dito, and God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. Bawat po halaman at bawat punong kahoy ay ibinigay ng Diyos sa atin na may kasamang seed o may kasama ng butil. Sa Diyos po galing ang seed. Sa Diyos galing ang butil. And last week po, pinag-usapan natin ang patungkol sa parable of the sower sowing seed. And it's just appropriate para kay Jesus to use this illustration for the Word of God because a seed is not man-made. Galing po ito sa Diyos. It is God-made. Ang Diyos po ang lumikha na to. Alam niyo po, pwede mong gamitin ang lahat ng kakayanan ng tao na meron ngayon. Lahat ng pera ng tao, lahat ng katalinuhan ng tao, intellect, mga tao po na pagsasama-samahin at magwo-work para po makagawa ng isang butil or makagawa ng seed or something that look like seed. Sabihin po natin a seed of corn o yung kernel na tinatawag po natin. Pag gumawa sila nito, hindi po sila makakagawa ang magagawa nila ay natural or synthetic kind of seed. Kasi po sa Diyos galing ang tunay na seed. And it could be like kernel in every respect kapag ginawa nila. Ang kulay, pareho. Ang hugis, pareho. Ang timbang, pareho. Maaaring ang amoy, pareho. At marami pa pong iba. Pero synthetic seeds pa rin po ito. And synthetic seeds are used for cloning plants. But they are not the same as natural seeds. Kasi pong natural seeds galing sa Diyos. Nung nilikha niya ang halaman at punong kahoy, nilikha niya ito na meron na pong seeds na naipoproduce. So if you put a man-made kernel in the ground, it would never produce a stalk o tangkay. Hindi po ito magkakatangkay. And it would never produce new ears of corn o hindi po ito magkakaroon ng uhay. Nais ko pong sabihin sa inyo, there is a miracle in a seed. When you plant a seed, it just produces. It multiplies 30, 60, or 100-fold. Kaya nga po, it is very significant that God
chose a seed to illustrate the way that His Word works in our hearts. Because kung ginamit niya po yung man-made for His illustration, it would not be the same. You cannot beat God-created system. Okay? Yung mga man-made system po ay nabibit natin o namamanipulate natin minsan. You may probably beat a man-made system before. Pero po ang God system, hindi nyo po ito kayang i-manipulate or i-beat. Isa pong example ay maaaring natatandaan nyo noong araw, tayo po ay mga estudyante pa sa isang paaralan. Kapag dumarating po ang panahon ng final examination sa dulo po ng ating pag-aaral, ay nagka-cramming na po tayo. Marami po sa atin nagka-cramming sa pag-aaral, nagpupuyat sa pag-review, tinitry pong ipasok sa lahat sa maliit nating memory, kung ano yung napag-aralan natin for how many months, para lang makapasa po tayo sa exam. At maaari nga po, kagaya ko din, ay nakapasa din tayo sa exam, sa school, pero hindi po naman talaga natin natutunan ang mga lessons. Kasi nag-cramming lang po tayo. And what it means is, you have beaten the system ng pag-aaral. Pero hindi mo to kayang gawin pagdating sa God-created system of harvest. Kapag system of harvest ng Diyos ang pinag-usapan, kailangan mong maghintay, kailangan mong gawin ang dapat gawin. Because you cannot cram for a harvest. Hindi mo po pwedeng madaliin to. Hindi mo po pwedeng i-short circuit to. God is the one who created the system of seed, time, and harvest. Ito po yung ating title na pinag-aaralan ngayong episode. Ang system ay bound by physical and natural law at ito po ay nagpapahayag na may panahon ng pagtatanim, mayroong panahon ng paghihintay at panahon ng pag-ani o yung harvest. And it is good to know when to sow your seed at gaano ang panahon ng paghihintay para po sa harvest. May mga tao po, people think that in the natural realm, they are bound by these physical, natural laws. And certain things have to happen before expected result can come. Naniniwala po sila dito. Kaya nga po nagtatrabaho sila because naniniwala sila sa system. Kaya po nagtatanim sila in the natural. Naniniwala sila sa system ng harvest. Na kapag nagtanim ka, mag-aantay ka ng ilang panahon, and then aani ka po mula sa iyong tinanim. Kailangan may mga bagay na mangyari muna. May preparations muna na kailangan gawin bago makita ang inaasahang resulta. But in the spiritual realm, they think that if they are sincere, if they are really, really in need and mean it with all their hearts, they think that they can expect positive result to come even without preparation. And that is not how it works. Sabi po ng Mark chapter 4 verse 26 to 29, sabi po sa wikang Tagalog, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang dahon, saka ang uhay at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na ng para ito ay anihin. Now, napakaganda po ng kwento, napaka-precise po yung pagkakakwento. And sa atin pong natural world, everything revolves around seed, time, and harvest. Ito po sa mundo natin, lagi pong ganito to. Hindi po natin ito maka-counterfeit at hindi po natin ito maninegate at hindi po natin ito mabibit. Ito pong seed, time, and harvest. Lagi pong ganito ang lahat ng bagay. Sistema po ito ng Diyos. Parehas lang din po ito sa spiritual world.
God's word is the seed that given time, pag binigyan natin ng panahon, ay magpuproduce po ng kanyang harvest. Ang salita ng Diyos ay ang binhi na sa pagdaan ng panahon ay magdadala ng pag-ani. If you will ignore and acknowledge this God-created system, magiging detrimental po ito para sa inyong kabutihan. So it will work against you. And this can hurt you. Hindi mo ito pwedeng madaliin. God just doesn't give you everything that you desire or need all at once. Hindi po pwedeng ganon. Definitely, there is a growth process na tinatawag. You cannot go and immediately want all the fruit of harvest without going through seed, time, and harvest. Hindi po pwede. God's will for your life doesn't come to pass automatically or immediately. There is a growth process. Seed, time, and harvest. I hope meron po kayong nadampot sa atin pong episode number 5. Kami po ay magbabalik. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, nagpapaalam pansamantala, nag-iiwan sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!